Assalamualaikum and good day. I am Ali Sangkupan. I am going to explain the Algerian reform efforts under Marcos. Under Marcos, decree martial law in 1972, enabling him to essentially wipe out the landlord-dominated Congress. Throughout his technocrats, he was able to expand executive power to start a fundamental structuring of government, including its efforts in solving the deep structural problems of the countryside. Presidential Decree Number 27, or the Code of Algerian Reform of the Philippines, became the core of Algerian reform during Marcos' regime. Ang Presidential Decree Number 27 ay pinatupad noong Oktubre 21, 1972. At ito ay naglalayon ipamahagi ng mga lupain pampangyarihan sa mga magsasaka. Ito ay isang hakbang na layunin malutas ang problema pang ekonomiya sa kanayunan at mapanatili ang kaayusan. Subalit may mga puna at kontrobersiya igil sa implementasyon na ito, kung saan may mga alegasyon ng pandarahas at pang-aabuso laban sa mga magsasaka. Panonong mga batas militar ay nagdudulot ng malalim na epekto sa kasaysayan ng Pilipinas, at mga pangyayari ito ay patuloy na pinag-aaralan at pinagdedebatihan hanggang sa kasalukuyan. Primary source: Presidential Decree Number 17, October 11, 1972. The tenant farmer, whether in land classified as landed, estate, or not, shall be deemed owner of portion constituting a family-sized farm of 5 hectares, if not irrigated, and 3 hectares if irrigated. All case, the landowner may retain an area of not more than 7 hectares. If such landowners is cultivating such area or will now cultivate it. Ang magsasaka ay ano ang klasifikasyon ng lupain na ito bilang landed o estate o hindi ay itinuturing na may-ari ng isang bahagi ng binubuo ng pamilyang sakaan na 5 hektarya. Kung hindi irigasyon at 3 hektarya. Kung irigasyon, ito ay bahagi ng pagsusumikap ng bigyan ng katarungan ang mga magsasaka at magbigay sa kanila ng sariling lupa upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Ang pagturing sa kanila bilang may-ari ng isang bahagi ng lupa ay naglalayon may panatili ang kasustansyang pang-ekonomiya sa kanayunan at palakasin ang sektor ng agrikultura. Subalit ang magpapatupad ng mga probinsyong ito ay magkaroon ng mga isyu. Ang kontrobersiya sa mga nagdaang panahon sa lahat ng mga sitwasyon, maaaring panatilihin ng may-ari ng lupa ang hindi higit sa 7 hektarya lupain kung siya mismo ang bubungkal o bibungkal na ngayon nito. Ito ay isang probisyon na magbigay daan sa may-ari ng lupa na mapanatilihin ang bahagi ng kanyang lupa kung siya mismo ay magbubungkal o magtatanim ng nasabing lupa. For the purpose of determining the cost of the land to be transferred to the tenant farmer pursuant to this decree, the value of the land shall be equivalent to 2.5 times the average harvest of 3 normal crop years immediately preceding the promulgation of this decree. The total cost of the land, including interest at the rate of 6% per annum, shall be paid by the tenant in the 15 years of 15 equal annual emergencies. Ito ay bahagi ng mga provision na itinakda sa reformal na agraryo upang matukoy ang tamang halaga
at paraan ng pagbabayad ng lupa na ililipat sa mga magsasaka. Ang pamamahagi ng bayarin sa loob ng 15 taon ay naglalayon gawin abot kamay ang pagkamit ng sariling lupa para sa mga magsasaka. Ngunit may mga aspekto na regulasyon at monitor upang masiguro ang maayos na implementasyon nito. In case of default, the amortization due shall be paid by the farmers cooperative in which the defaulting tenant farmer is a member, which the cooperative having a right, of course, against him. The government shall be guarantee such amortization which shares of stock in government owned and government controlled corporation. Ang gobyerno ay magbibigay garantiya sa mga ganitong amortisasyon o amortisasyon sa pamamagitan ng mga share of stock mula sa mga korporasyon, pag-aari ng kontrolado ng gobyerno. Ito ay bahagi ng mekanismo para sa pag-aalaga sa mga bayarin ng mga magsasaka. Kapag hindi nakabayad ang magsasaka, ang kooperatiba ng miyembro niya ay magsusustento sa bayarin at may karapatan itong hingin ang kabayaran mula sa magsasaka. Bukod dito, ang gobyerno ay magbibigay garantiya sa mga bayarin. Ito ay gamit ang mga shares of stock mula sa kanilang ari-arian ng kooperasyon upang mapanatili ang sistema ng reformang agaryo at matulungan ang mga magsasaka sa kanilang mga obligasyon. No title to the land owned by the tenant farmers under this decree shall be actually issued to a tenant farmer unless and until the tenant farmer has become a full-fledged member of duly recognized farmers cooperative. Title to the land acquired pursuant to this decree or the land reform program of the government shall not be transferable except by hereditary succession or to the government in accordance with the provision of this decree, to the Code of Agrarian Reforms and other existing law and regulations. Ang mga probinsyon nito ay naglalayon protektahan ang mga lupaing ipinamamagi sa mga magsasaka at tiyakin na ang mga ito ay mapanatili sa mga tunay na nangangailangan ng mga magsasaka. Ang pamamahagi ng lupa ay may kaugnayan din sa pagiging membro ng kooperatiba at ito ay isang mekanismo upang masiguro na ang lupa ay nagagamit ng maayos para sa pangkabuhayan ng mga magsasaka. The Department of Agrarian Reform through its secretary is hereby empowered to promulgate rules and regulation for the implementation of this decree. Ang kagawaran ng reformang agaryo sa pamamagitan ng kanyang kalihim ay may kapangyarihan na maglabas ng mga alituntunin at regulasyon para sa pagpapatupad ng dekretong ito. Sa provision nito ay pinagkaloob sa kalihim ng kagawaran ng reformang agaryo ng otoridad na bumuo at ipatupad ang mga patakaran at regulasyon na ikinakailangan para sa aktibong implementasyon ng dekreto. Ang mga alituntunin at regulasyon na ito ay magsisilbing gabay at akbang upang mapanatili ang maayos na magpapatupad ng mga reformang agaryo at mapagbigay linaw sa mga akbang na kinakailangan sundan sa proseso pamamahagi ng lupa mga magsasaka. Ang kalihim ay magiging sentro ng koordinasyon at regulasyon para sa mga akbang na ito na may layunin isakatuparan ang layunin ng dekreto. Operation Land Transfer on lands occupied by tenant of more than 7 hectares on rice and corn lands, common sense and through legal compulsion and unimproved
delivery of support service to small farmers, agrarian reform seemed to the finally achievable under the Rice Self-Sufficiency Program. Masagana 99 farmers and were able to borrow from bank and purchase 3 hectares plots of land and agriculture inputs. However, the landlord class still found ways to circumvent the law because only rice land were the focus of agrarian reform. Some landlords only need to the change crops to the acceptable from the program, such as coconut and sugar land. Lands worked by wage labor were also exempt from the program, so the landed elite only had to evict their tenant and hire workers. Instead, landlessness increased, which made it all the more difficult for the program to succeed because landless peasants were excluded from the program. Many other methods were employed by the elite to find a way to maintain their power and dominance, which were worsened by the corruption of Marcos and his cronies who were also involved in the agriculture sector. Sa operasyon sa paglipat ng lupa sa mga lupain, inaari ng mga nangungupahan ng higit sa 7 hektarya sa mga tanim na palay at mais. Nagsimula ito at sa pamamagitan ng legal na pwersahan at mas mabuting paghatid ng suporta sa mga magsasaka. Tila nagiging posible na ang reformang agaryo sa ilalim ng programa ng self-sufficiency sa palay na Masagana 99. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga magsasaka na mangutang sa mga bangko at bumili ng mga lupain 3 hektarya at mga kagamitan pang agrikultura. Gayunpaman, natagpuan pa rin ng mga may-ari ng lupa ang mga paraan upang ilusot ang batas. Ito ay dahil ang agraryong reforma ay nakatuon lamang sa mga lupain tanim na palay, kaya't karamihan sa mga may-ari ng lupa ay nagpalit lamang ng pananim tulad ng niyog at tubo para makaiwas sa programa. Ang mga lupain pinagtatrabahuan ng mga manggagawa sa ay hindi rin saklaw na programa. Kaya't kinakailangan paalisin ng mga mayayaman na may-ari ng lupa ang kanilang mga nangungupahan at mga kasambahay. Dahil dito mas nadagdagan ang mga walang lupa, kaya't mas lalong naging mahirap para sa programa na matagumpay sapagkat hindi kasama ang mga walang lupa sa programa. Ginamit ng mga mayayaman ang iba't ibang paraan upang hanapin ang mga paraan para mapanatili ang kanilang kapangyarihan at dominasyon. At ito ay lalo pang pinalala ng katiwalian ni Marcos at kanyang mga kaalyado na may kinalaman dito sa sektor na agrikultura. Mahalaga ang konteksto ng kaysaysayan ng Pilipinas na sa panahon ni Marcos para maunawaan ang mga isyu ng reformang agraryo sa mga hadlang sa pagpapatupad nito.